Samantala, kakaibang sakripisyo ang dinaranas ng mga guro sa ilang isla sa Zamboanga. Bukod kasi sa pagbabangka nila para makarating sa eskwelahan, natatakot din sila na makidnap ng mga bandidong grupo roon. Nakatutok si Cedric Castillo, eksklusibo. Sa mahigit 10 taon niyang araw-araw nakaharap ang pisara at mga mag-aaral, hindi raw ang pagod o ang maliit na sweldo ang makakatinag kay Teacher Tet. Hindi niya tunay na pangalan sa sinumpaan niyang propesyon. Buhay na raw kasi niya ang pagtuturo. Sa pasukan, bangka ang sasakyan ni Teacher Tet para makarating sa pinagtuturoang paaralan na nasa kabilang isla. So, Monday kayo aalis ng... Yes, sir. Monday morning. Kailan na kayo babalik sa mainland? Friday po. Friday afternoon. Pero ang kinatatakutan pa raw ng guro, ang posibilidad na madukot ng mga bandidong grupo. Personally, very risky kasi we are crossing the deep blue sea in the first place. Kasi nga, pag maalon siya, ay super duper takot ako. Sa datos ng DepEd, sa mahigit 200 pampublikong paaralan sa Zamboanga City, 10 ang matatagpuan sa mga maliliit na isla. Hindi bababa sa 100 island school teachers ang nagtuturo rito. Yung lugar talaga kasi open siya eh. Open accessible, vulnerable sa mga threat groups. Actually, yung mga threat groups naman na existing sa Zamboanga City, ay those are mga kidnap for ransom groups. Ayon sa ilang mga guro, mas nakakatakot daw ang ilang minuto hanggang ilang oras na biyahe sa dagat papunta dun sa mga isla at nakakahinga lamang daw sila ng maluwag kapag dumating na sa Pangpang. Pero higit daw nilang pinangangambahan ang pagkakataon na dumating na ang banta sa bakura ng kanilang paaralan. Si Teacher Riza, hindi na napigilang mapaluha nang ikwento sa amin ang kanyang dinanas. December 8, 2011, sa isla ng Limaong, sa harap mismo ng kanyang mga tinuturuan, kinaladkad daw siya ng 3 lalaki. Inila ako, ulo, dito sa likuran, 2 sa ulo, 3 baril. Anong sabi nila? 3 baril? Apo. Anong sabi nila? Noong hinila ako palapit sa gate, sabi nila, ma'am, hindi ka namin sasaktan. Nanlaban daw si Teacher Riza at kung hindi raw dahil sa pagsaklolo ng mga residente, hindi siya nakaligtas. Kahit sa pagtulog lang sa gabi, minsan sabi nga nila, tulog manok lang eh. Yung hindi talaga sila magka-sound sleep kasi hindi nila malaman baka anong oras pwedeng may pwedeng mangyari. And they are being escorted by our PNP personnel from that mainland and to the different island barangays. Sa pagbubukas ng klase sa Lunes, muling papalaot sina Teacher Tet, Riza at iba pang island school teachers ng Zamboanga. Pero maliban sa pagbasa at pagsulat, bit-bit daw nila ang pangaral na sa lugar ng kanilang kinamulatan, sandata ang katatagan. Magpapatatag tayo dahil kung maghina ang loob natin, maging mahina din sila. Mula rito sa Zamboanga City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.